Naisip mo na ba kung ano ang koneksyon mo at ng halimbawa isang opossum na kunwari patay sa gilid ng kalsada? Ang sagot, mga gawi or habit. Pero kung ang mga gawi natin ay para hindi mahuli sa trabaho, sa mga hayop, ang kanilang mga gawi ang nagdidikta kung mabubuhay sila o mamamatay. Ngayon, ilalahad natin ang nakamamanghang mundo ng mga hayop sa wild at bubuksan ng tabing o tiyuhinyal na gawi o diskarte na nagbibigay daan sa kanilang mabuhay sa pinakamapanganib na sitwasyon. At maniwala kayo, ilan sa mga ito ay tiyak na magpapabago sa inyong pananaw sa ating mga kasamang nilalang. Ang mundo ng wild ay hindi lang basta magagandang tanawin na napapanood sa documentaries. Ito ay isang malawak na entablado kung saan araw-araw nagaganap ang matinding pakikipaglaban para sa resources, teritoryo at mismong buhay. At sa laban na ito, hindi palaging ang pinakamalakas ang nananalo, kundi ang pinaka-adaptable o ang pinakamahusay umangkop. Hinasa ng ebolusyon ang mga kilos at pag-uugali ng mga hayop sa di kapanipaniwalang antas, ginagawang malalakas na sandata para sa survival ang mga bagay na tila ordinaryo lang sa unang tingin, kaya simulan natin sa pinakamalaking sukat. Ang unang katangian, ang dakilang paglalakbay o migrasyon. Isipin mo lang, hindi ito simpleng lakad lang patungo sa kabilang gubat para mamitas ng berry. Ito'y isang epiko, instinktibong paglalakbay na libu-libong kilometro na ginagawa ng buong species taon-taon. Ito ay parang isang nakaprogramang malaking martsa kung saan nakasalalay ang kaligtasan ng buong species. Ang pinakatanyag na halimbawa ay, syempre pa, ang dakilang migrasyon ng wildebeest sa African savanna. Higit sa 1 milyong hayop ang nagsisimulang maglakbay, sumusunod sa ulan at bagong tubong damo. Tinatawid nila ang mga ilog na puno ng buwaya at tumatakas mula sa mga leon na nag-aabang sa bawat sulok. Ito'y isang malupit, ngunit napakaganda at kahangahangang palabas na ang layunin ay pagkain at pagpaparami ng lahi. Pero hindi lang sila ang tanging nilalang na naglalakbay. Ang Arctic Tern naman ay nagsasagawa ng pinakamahabang paglalakbay sa himpapawid sa buong mundo. Taon-taon, lumilipad sila mula Arctic hanggang Antarctic at pabalik. Ito'y halos parang pag-ikot sa mundo para laging mabuhay sa panahon ng polar summer. Ang mga monarch butterfly, ang mga marurupok na nilalang na ito ay naglalakbay ng libu-libong kilometro mula Canada hanggang Mexico. Paano nila nahahanap ang daan? Hanggang ngayon, naguguluhan pa rin ang mga siyentipiko. Nagpapalagay na ginagabayan sila ng araw at ng magnetic field ng Earth. Ang migrasyon ay hindi lang simpleng katangian. Isa itong nakatanim sa DNA na panliban para sa kaligtasan. Pero paano kung walang mapagkunan ng pagkain at paparating na ang matindi at tagutom na taglamig? Nakahanap ang mga hayop ng henyong paraan. Kailangan lang matulog. Ito ang diskarte nila para makatipid sa enerhiya na tinatawag na hibernation. Isipin mo na parang may pause button ang katawan mo. Ganyan ang ginagawa ng mga hayop na nag-hibernate. Pwedeng bumagal ang tibok ng puso hanggang iilang beses lang bawat minuto, bababa ang temperatura at tuluyang mawala ang pakiramdam ng gutom sa loob ng ilang buwan. Parang isang superpower, di ba? Pero para sa maraming hayop, normal lang ito sa kanilang buhay. Ang pinakasikat na natutulog ng mahaba sa mga hayop, syempre, ay ang oso. Pagdating ng taglagas, todo kain siya para magpataba, tapos hahanap ng komportabling lungga at papasok sa mahabang pagtulog. Sa estado ng pagtulog na ito, naka-minimal mode ang katawan niya. Buwan-buwan siyang hindi kumakain at umiinom, nabubuhay lang sa mga naipon niyang reserba. Ang interesante,
Ang pagtulog ng oso ay hindi pala ang pinakamalalim na klase ng hibernation. Mas malapit ito sa tinatawag na torpor. Dahil dito, kaya niya agad magising kapag may naramdamang panganib. Pero ang tunay na mga master ng malalim na pagtulog ay ang mga marmot, parkupino at mga paniki. Ang temperatura ng katawan nila ay pwedeng bumaba halos kasing lamig ng nagyayelo. Literal silang nagiging parang buhay na yelo para makatipid ng bawat gramo ng kanilang mahalagang enerhiya. Ang hibernation ay hindi katamaran, kundi isang mataas na klase ng pag-aangkop para malampasan ang gutom at lamig. Mabuti, tapos na tayo sa usaping pagtulog. Pero hindi lahat ng hayop kayang maranasan ang ganyang karangyaan. Ang matulog ng ilang buwan para sa hibernation. Paano naman sila nakakaligtas kapag kapos sa pagkain? Ang sagot ay simple at pamilyar ito sa bawat isa sa atin na minsan nang nag-ipon ng pagkain para sa taglamig. Ito ang ugali or gawin numero 3. Ang paglikha ng imbakan o pantry para itong tunay na food security sa mundo ng mga mailap na hayop. At dito, may mga champion or kampiyon pagdating sa pag-iimbak. Ang una siyempreng sumasagi sa isipan natin ay ang ardilya. Madalas natin silang makita na abalang nagtatago ng mga mani at bunga ng oak, acorns. Pero hindi nyo siguro akalain kung gaano kaseryoso ang kanilang paghahanda. Isang ardilya lang sa loob ng isang season kayang magtago ng libu-libong mani sa daan-daang iba't ibang taguan. Nakamamangha, pero mayroon silang mahusay na spatial memory o memorya ng lugar at naaalala nila ang lokasyon ng karamihan sa kanilang mga imbakan. Pero hindi lang ang mga ardilya ang magaling dito. Tingnan naman natin ang mga beaver. Hindi lang sila basta gumagawa ng kanilang tirahan, lodge, dam. Gumagawa din sila ng mga imbakan sa ilalim ng tubig. Tuwing taglagas, pinuputol nila ang mga puno at nilulubog ang mga sanga malapit sa pasukan ng kanilang tirahan. Pagdating ng taglamig, kapag nagyelo na ang tubig, palagi silang may sariwang supply ng balat ng kahoy at mismong kahoy sa kanilang tabi. At siguro, ang pinakakahangahangang halimbawa dito ay ang pukyutang nag-iimbak ng bunga ng oak. Mga tunay na perpeksyonista ang mga ibong ito. Gumagawa sila ng libu-libong maliliit na butas sa katawan ng mga puno at maingat na nagsisingit ng tig-isang bunga ng oak sa bawat isa. Nagiging parang dambuhalang bodega ito na pwedeng magsilbi sa ilang henerasyon ng mga pukyutan. Hindi lang ito basta ugali, kundi isang estratehikong pagpaplano na karapat-dapat sa isang pinakamagaling na logistics manager. Sige, naisiguro na natin ang pagkain para sa taglamig. Pero ngayon, ang malaking tanong ay, paano naman tayo makakaiwas na maging pagkain ng iba? Sa mundong kung saan may banta ng mandaragit sa bawat sulok, ang pinakamagandang depensa ay ang manatiling hindi nakikita o hindi napapansin. Dito na papasok ang tunay na sining ng pagtatago. Ugali, bilang 4, ang pagiging hindi nakikita. Ang camouflage sa kalikasan ay hindi lang simpleng pagpapalit ng kulay para gayahin ang paligid. Isa itong mataas na antas ng husay na hinasa ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. At ang pinakatanyag na eksperto sa pagbabalat kayo, siyempre pa, ay ang kamilyon. Salungat sa popular na paniniwala, nagpapalit ito ng kulay hindi lang para magtago, kundi para makipag-usap at para ayusin ang temperatura ng katawan nito. Pero kahit ganun pa man, nakamamangha pa rin ang kakayahan nitong makipag-blend sa background. Pero may iba pa ring mga nilalang na sadyang mahuhusay rin sa pagtatago. Tingnan mo ang stick insect. Ang insektong ito ay kamukhang kamukha ng tuyong sanga. Kaya nitong manatiling hindi gumagalaw sa loob ng maraming oras at kahit patutukan mo ng tingin,
malaki ang posibilidad na hindi mo pa rin ito mapansin. Ang pygmy seahorse naman, napaka-perpekto ng panggagaya nito sa mga korales kung saan ito nakatira. Kaya nga, aksidente lang ito. Natuklasan ng pinag-aaralan nila ang mga korales na ito sa laboratorio. Pero marahil, ang pinakakahangahangang kamuplase sa lahat ay taglay ng isdang lapad. Hindi lang basta may angking kulay na katulad ng ilalim ng dagat ang isdang ito. Kaya nitong aktibong baguhin ang sariling kulay nito sa loob lamang ng ilang segundo upang umakma o bumagay sa buhangin, bato o maputik na ilalim. Para bang literal itong naglalaho sa kapaligiran, nagiging isang buhay at di nakikitang bitag para sa mga mabibiktima nito habang ligtas din ito sa mga mandaragit. Ang kakayahang maging di nakikita ay hindi isang simpleng tuso or trick. Ito ay isang kasanayang napakahalaga para sa patuloy nitong pananatili sa buhay. Sige, natuto tayong magtago at manlinlang ng mga mandaragit. Pero ang pag-survive, hindi lang puro pakikipaglaban. Kasama rin dyan ang kakayahang makisalamuha at mamuhay kasama ng kapareho natin. Kasi pag magkakasama tayo, malakas tayo. At dito na papasok ang ika-6 na kaugalian na parang na pamilyar sa atin, ang social grooming. Pag nakakakita kayo ng mga unggoy na naglilinis ng balahibo ng isa't isa, anong nasa isip ninyo? Malamang, naghahanap lang sila ng pulgas or iba pang parasitiko. Partly totoo yan. Mahalaga talaga ang kalinisan. Pero ang totoo, ang grooming ay higit pa sa simpleng paglilinis. Ito ay isang mahalagang gawaing panlipunan na nagpapatibay sa kanilang komunidad, parang pandikit. Para sa mga primate tulad ng chimpanzee o macaque, ang grooming ay parang wika ng paghipo or pagdampi. Sa pamamagitan nito, ipinapakita nila ang kanilang pagmamahal, pinapatatag ang pagkakaibigan, inaayos ang mga sigalot, at bumubuo ng mga alyansa para na ring pagtapik natin sa balikat ng kaibigan o pagyakap sa mahal natin sa buhay. Ang hayop na ginugroom ay nagiging relax, nababawasan ang kanyang stress, at bumabagal ang tibok ng kanyang puso. Bukod pa riyan, ang grooming ay maituturing ding isang uri ng social currency or panlipunang puhunan. Pwedeng mag-groom ang unggoy na mababa ang ranggo sa unggoy na mataas ang ranggo para makuha ang pabor nito. At pagkatapos ng away, pwedeng mag-mutual grooming ang magkaaway para magkabati. Napakahalaga ng prosesong ito sa kanila, kaya ginugugol nila dito ang ilang oras bawat araw. Kaya sa susunod na makita ninyo silang ginagawa, yan, alamin ninyo, hindi lang yan simpleng paglilinis ng balahibo, kundi isang masalimuot na sesyon ng social psychotherapy. Sunod naman, ang mamuhay ng magkakasundo kasama ng kapwa mo uri ay, syempre, maganda. Pero paano kung makipag-alyansa ka sa isang ganap na naiiba sa iyo? Sa isang pwedeng tumulong sa iyo sa mga bagay na hindi mo kaya? At ito ang nagdadala sa atin sa pang-pitong nakakamanghang ugali, ang kapwa-kapakinabangang alyansa o symbiosis. Puno ang kalikasan ng mga halimbawa ng kahangahangang pagsasamahan kung saan dalawang ganap na magkaibang uri ang nagtutulungan para sa kapwa nila kapakinabangan. Minsan, ang mga alyansang ito ay napapakakapit na hindi talaga mabubuhay ang isang uri kung wala ang isa. Hindi lang ito simpleng pagkakaibigan, isa itong uri ng kasunduan o proyekto na binuo mismo ng ebolusyon. Ang klasikong halimbawa na makikita mo sa halos lahat ng dokumentaryo tungkol sa dagat ay ang isdang clown at ang sea anemone. Ang nakalalasong mga galamay ng anemone ay nakamamatay sa karamihan ng isda. Pero ang isdang clown ay may espesyal na panakip na parang sipon na hindi ito tinatablan. Bilang resulta, nagkakaroon ang isda ng ligtas na tahanan,
protektado mula sa mga mandaragit at bilang kapalit, nililinis nito ang anemone mula sa mga parasito at pinapaalis ang mga isdang maaaring makasakit dito. O kaya, kunin natin ang halimbawa ng malaking rinoceros at ng maliit na ibong nakadapo sa likod niya. Nakakakuha ang ibon ng tuloy-tuloy na pagkain sa pamamagitan ng pagtuktok sa mga garapata at iba pang parasitiko mula sa balat ng rinoceros. Ang rinoceros naman, hindi lang nalilinis ng libre, kundi nagkakaroon din siya ng magandang sistema ng alarma. Sa sandaling may kaunting panganib, sumisigaw ng malakas ang ibon para bigyan ng babala ang malaki niyang kaibigan. Ang ganitong mga alyansa ay nagpapatunay na sa laban para sa kaligtasan, hindi kailangang maging magkaaway. Minsan, ang pinakamabisang paraan para mabuhay ay ang makahanap ng mapagkakatiwalaang kasama, kahit pa magkaiba kayo. At sa wakas, narito na tayo sa isang gawi na matagal nang itinuturing na eksklusibong kakayahan ng tao. Ang bagay na sinasabing naghihiwalay sa atin mula sa ibang bahagi ng mundo ng hayop. Oh, iyon ang akala natin. Ugali bilang 8, ang paggamit ng kasangkapan. Matagal na panahon, kumbinsido ang mga siyentista na tanging ang mga tao lamang ang may kakayahang sinasadyang gumawa at gumamit ng mga bagay para sa kanilang mga layunin. Pero habang mas marami tayong inoobserbahan sa kalikasan, mas lalo tayong nakukumbinsi na hindi pala ganoon. Ang katalinuhan at katusuhan ay hindi lang eksklusibong katangian ng tao. Isa sa pinakamagandang halimbawa ay ang mga New Caledonian Crow. Ang mga ibong ito ay tunay na henyo sa mundo ng mga may pakpak. Hindi lang sila gumagamit ng mga patpat para kunin ang mga uod sa ilalim ng balat ng puno. May kakayahan silang baguhin o i-modify ang kanilang mga kasangkapan. Halimbawa, kaya nilang baluktutin ang isang pirasong alambre para maging kawil at kuhanin ang isang maliit na timba ng pagkain mula sa loob ng isang makipot na tubo. Ipinapakita nito hindi lang ang instinct, kundi pati ang kakayahang suriin ang problema at planuhin ang mga hakbang. At sa karagatan naman, mayroon ding mga inhinyero. Ang mga sea otter o kalang ay sobrang mahilig sa mga tahong or kabibe. Pero para mabasag ang matibay nilang talukab, gumagamit sila ng mga bato. Ang otter ay humihiga sa likod, inilalagay ang bato sa dibdib niya bilang isang palihan at hinahampas ng tahong hanggang sa mabasag ito. Bitbit pa nila ang paborito nilang bato sa isang espesyal na bulsa sa ilalim ng kanilang harapan. Ang mga halimbawang ito mula sa mga chimpanzee na gumagamit ng patpat sa pangangaso hanggang sa mga dolphin na nagsusuot ng espongha sa ilong para proteksyon. At itong mga uwak at otter ay nagpapatunay na mas manipis ang hangganan sa pagitan ng tao at hayop kaysa sa akala natin. Ngunit may isang hayop na ang paraan ng pagligtas ay parang totoong superpower. Ito ang pugita. Isipin mo ang isang nilalang na walang buto, kayang sumiksik sa siwang na kasing liit ng sarili nitong mata. Nakakabilib na yan, di ba? Pero ang mga pugita, mas kahanga-hanga pa ang kaya. Ang kanilang kakayahan sa pag-camouflage, hindi lang basta pagpapalit ng kulay. May buong kontrol sila sa texture ng kanilang balat at hugis ng kanilang katawan. Sa isang iglap, ang pugita ay kayang magbagong anyo mula sa makinis na bato papuntang matinik na koral o kumpol ng damong dagat. Sinusuri nito ang paligid at ginagaya ito ng may pambihirang husay. Hindi lang ito simpleng kakayahan. Isa itong sining ng pagtatago kung saan buhay ang nakataya. Kaya pa nitong gayahin ang ibang mas mapanganib na nilalang sa dagat para takutin ang mga mandaragit. Hindi lang ito survival. Ito ay isang perpektong sining ng panlilinlang. Tulad ng inyong nakita, ang survival sa kalikasan
ay isang komplikadong sistema ng matatalinong estratehiya na hinasa ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Mula sa malalaking migrasyon hanggang sa matalinong paggamit ng mga kagamitan. Araw-araw, pinapakita sa atin ng mga hayop ang mga halimbawa ng kanilang kahangahangang pag-adapt. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagustuhan mo ang pag-alam sa mga sikreto ng kalikasan, siguraduhing mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod na upload. Ngayon, tanong ko sa inyo, alin sa mga kakayahang ito ang pinaka-nakakamangha para sa inyo? O baka naman may alam pa kayong ibang kahangahangang halimbawa ng survival sa mundo ng hayop? Isulat nyo yan sa comments sa ibaba. Gusto naming malaman ang inyong mga naiisip